Kahit simula ng pananakop ng Russia, pinatunayan ng Ukraine na kapag may epektibong estratehiya sila, pinaninindigan nila ito. At sa ngayon, ang estratehiyang iyon ay ang pagwasak sa langis ng Russia. Maraming tonelada ng mahahalagang produkto ng Russia ang nasunog dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, imbakan, pumping station, at iba pa. Kahit na ang pinakamaliit na bakas ng langis ng Russia ay maaring tamaan nito. Muli na namang ginawa ito ng Ukraine. 3 beses nilang inatake ang oil platform. Tinamaan na naman ng Ukraine ang Russia sa pinakamasakit at hindi inaasahang bahagi. Ang oil rig nito sa Caspian Sea. Noong Enero 11 iniulat ng United 24 Media na ang Special Operations Forces ng Ukraine. Special Operations Forces ay nag-drone strike sa 3 oil drilling platforms ng Russia sa Caspian Sea. Ang 3 platform na inakalang ligtas ni Putin mula sa atake ng Ukraine noong pananakop niya ay tinamaan rin. Ayon sa United 24 Media, hindi pa malinaw ang laki ng pinsala. Ayon sa outlet, ang monitoring system ng National Aeronautics and Space Administration para sa mga sunog gamit ang satellite imagery ay hindi pa nakakakita ng sunog sa 3 pasilidad na tinamaan ng Ukraine. Pero hindi nito ibig sabihin na walang nasira. Sa halip, sinasabi nitong tinamaan ng Ukraine ang estruktural na bahagi ng 3 plataporma. Hindi ang bahagi ng istasyon na posibleng may imbakan ng langis o gas. Ang 3 plataporma ay Filonovsky, Valery Greifer at Yuri Kochagin. Kinumpirma ng militar ng Ukraine sa Telegram na tinamaan ang 3 iyon bilang bahagi ng hakbang para bawasan ang militar at ekonomikong lakas ng agresor. Pinuntirya ng mga unit ng puwersang pananggol ng Ukraine ang 3 drilling platform ng Lukoil Corporation sa tubig ng Caspian Sea. Ito ay ang 5 Filonovsky, Yuri Kochagin at 5 Valery Greifer na mga plataporma. Ang mga pasilidad na ito ay ginagamit upang suportahan ang hukbong pananakop ng Russia. Walang binanggit ang pangkalahatang tanggapan tungkol sa Special Operations Forces. Iyan ay mula sa United 24 Media na nagsasabing ang kumpirmasyon ng pagkakasangkot ng grupo ay nagmula sa isang pahayag na inilabas ng Special Operations Forces noong ika-11 ng Enero. Gayunpaman, malinaw na isa sa mga sangay ng espesyal na operasyon ng Ukraine ang kailangang sangkot sa ganitong uri ng pag-atake. Ayon sa Euromaidan Press, mahirap targetin ang mga oil platform ng Russia sa Caspian Sea dahil nasa hindi bababa sa 900 at 50 kilometro o 500 at 70 milya ang layo nito mula sa frontline ng digmaan sa Ukraine. Kailangang may sapat na abot ang anumang drone ng Ukraine para sa ganitong pag-atake. Maaaring kailanganin ng Ukraine na linisin ang mga daanan sa himpapawid sa ilang okupadong teritoryo para maging posible ang mga pag-atake. Pero nagawa na nila ito noon. Ayon sa United 24 Media, ang pag-ataking ito na tumarget sa infrastruktura na pinapatakbo ng higanteng enerhiya ng Russia na Lukoil ay ang pangalawang kumpirmadong drone attack sa infrastruktura ng Russia sa rehiyon ng Caspian Sea. Nangyari ito ilang linggo lang ang nakalipas. Ayon sa United 24 Media noong Disyembre 31, 2025, iniulat ng Security Service ng Ukraine, Security Service of Ukraine, na tinamaan nila ng ilang direktang tama gamit ang aerial drone ang isa pang oil platform ng Russia sa pag-ataking iyon. Ang mga video at litrato mula sa lugar ay tila nagpapatunay nito. Ayon sa Kherson Cat X account, mukhang tinarget din ng atake ang Valery Greifer platform. Bagamat ang Enero 11 na pag-atake ay ikalawang opisyal na kinumpirmang atake sa infrastruktura ng Russia sa Caspian Sea, posibleng may iba pa. Ayon sa Euromaidan Press, ang pinakahuling pag-ataking ito ay kumakatawan sa ika-5 na isinagawa ng Ukraine sa loob ng humigit kumulang 1 buwan. Sabi pa nila, sinimulan ng Ukraine ang kampanyang nakatuon sa Caspian noong Disyembre 11. Nagsimula ang kampanya noong Disyembre 11 ng tamaan ng drone ng Ukraine ang Filonovsky platform, dahilan ng pagtigil ng operasyon sa higit 20 balon. Sinundan ito ng mga sumunod na pag-atake sa parehong platform, pati na rin sa Yuri Kochagin at Valery Greifer, Rakoshitsna Field platforms. Ayon sa ulat, mukhang nakatutok ang Ukraine sa 3 mahahalagang target. Ang 3 platform na ito ay paulit-ulit inatake
Malinaw ang mensahe ng Ukraine kay Putin. Ang mga dambuhalang oil drilling na ito na akala ni Putin ay ligtas sa Caspian Sea ay hindi pala. Patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang mga ito, na nagpapahiwatig na wala nang magawa ang Russia para mapigilan ang mga drone. Tila may malinaw na mga daan papunta sa oil platform na mahalaga sa pondo ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Pag-uusapan natin mamaya kung bakit mahalaga ang mga platformang ito. Mahalagang tandaan na ang pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea ay bahagi ng serye ng pag-atake sa maraming target noong gabing iyon. Hindi isang hiwalay na insidente. Binibigyang diin ko, tumaas na ang pag-asa at kakayahan ng bansa sa deep strike drone noong 2026. Ipinost ito ng General Staff sa Telegram kasama ng balita sa pag-atake sa Caspian Sea. Bukod pa rito, nagsagawa ang mga puwersa ng depensa ng isang fire strike laban sa isang launcher ng Bukham-3 anti-aircraft missile system sa lugar ng baryo ng Baronacheva, pansamantalang okupadong teritoryo ng Luhansk Oblast. Ang medium-range air defense system na ito ay ginawa laban sa mga aerodynamic target. May naitalang tama at pagsabog ayon sa paunang datos. Kawili-wiling impormasyon ito. Nabanggit namin na ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia sa Caspian Sea ay maaring dahil sa pagtatatag ng ligtas na daanan sa himpapawid sa ilang bahagi ng okupadong Ukraine. Kung gumagamit ng long-range drones ang Ukraine, kailangan nilang dumaan sa teritoryo ng Russia papuntang Caspian Sea dahil hindi naman magpapakagulo ang Ukraine at magpapasimula ng international na insidente sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga drone sa himpapawid ng Georgia at Azerbaijan na kailangan nilang gawin para iwasan ang teritoryo ng Russia at tamaan pa rin ang Caspian. Ang punto namin, dapat maraming tsansa ang depensa ng Russia na harangin ang mga drone ng Ukraine bago tamaan ang oil platform. Bakit hindi nila ito ginagawa? Maaaring magbigay ng sagot ang mga pag-atake na kinumpirma ng Ukraine laban sa Bukham-3 ng Russia noong Enero 11. Sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine, matindi ang naging pinsala sa depensa sa himpapawid ng Russia sa digmaan. Natalo na ng Russia ang 1,200 at 70 anti-aircraft units kabilang ang Bukham-3 na nawasak kasabay ng huling pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea. Dagdag pa sa bilang na iyon, ang laki ng pagkawala ay nagdulot ng sitwasyon kung saan hindi mabilang na mga puwang ang nabuo sa depensa sa himpapawid ng Russia. Ayon sa The New Voice of Ukraine, noong Nobyembre 2025, karamihan ng air defense ng Russia ay nakatutok sa Moscow at frontline ng digmaan. Kaya kakaunti ang natitira para protektahan ang malawak na teritoryo ng bansa. Kinapanayam ng outlet si Andriy Kovalenko, pinuno ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine, na nagsabing hindi pinoprotektahan ni Putin ang karamihan sa mga Ruso sa bansa kahit palagi niyang pinapangako ang seguridad sa lahat. Sabi pa ni Kovalenko, kulang na ang Russia sa ilan sa kanilang pangunahing air defense systems gaya ng S-300, S-400 at Panzer. Nangangahulugan ito na sinasamantala ng Ukraine ang kakulangan ng air defenses ng Russia para makapagpadala ng drone sa kanilang teritoryo. Basta kayang makalusot ang mga ito. Ang frontline sa sinakop na rehiyon ng Ukraine, kung saan nakaipon ang Russia ng karamihan sa air defense. Ito kaya ang nangyari noong Enero 11. Maaaring hindi nagkataon na pinatumba ng Ukraine ang Bukham-3 kasabay ng pag-atake sa 3 oil platform ng Russia sa Caspian Sea. Kahit haka-haka lang ito, hindi na siguro kailangang palakasin pa ang pag-atake sa air defense ng Russia tulad ng ginawa noong Disyembre 31 sa Caspian Sea platform na nabanggit sa video. Tinarget ng Ukraine ang platform gamit ang mga drone na tila kapareho ng ginagamit nila sa mga frontline. Malamang inilapit muna ng Ukraine ang mga drone gamit ang sasakyang pandagat bago ang pag-atake. Maaaring ganoon din ang nangyari noong Enero 11, nagbahagi ang Special Operations Forces ng isang video sa X na nagbibigay ng kaunting ideya kung paano nila isinagawa ang kanilang pag-atake. Tumagal ng humigit kumulang 50 segundo ipinapakita sa video ang tanawin mula sa ilang drone habang tinutumbok nila ang kanilang mga target na oil platform. Hindi malinaw kung ang mga drone ay inilunsad mula sa sasakyang pandagat or long-range na naglakbay sa Ukraine at Russia. Sa huli, hindi talaga mahalaga. Tinamaan ulit ng drone ang mga target
at napatunayang vulnerable ang oil platform ng Russia sa Caspian Sea. Dagdag pa, natapos ng Ukraine ang isang hiwalay at tila walang kaugnayang atake laban sa puwersa ng Russia, Kherson, Ukraine. Kasabay halos ng Special Operations Forces attack sa Russian oil platform sa Caspian Sea. Ayon sa United 24 media, tinamaan ng Ukraine ang logistics depot ng 49 th Combined Arms Army ng Russia malapit sa Novotroitska. Madalas, tinatarget ng Ukraine ang pasilidad na nagbibigay ng kagamitan sa tropa ng Russia sa frontline para mapanatili ang pag-atake nila sa Ukraine. Hindi lang langis ng Russia ang pinipinsala ng Ukraine. Sinisira rin nila ang kakayahan ng Russia na mapanatiling gumagana ang kagamitan sa sinakop na teritoryo. Balikan natin yung tatlong oil platform na tinamaan ng Special Operations Forces. May ilang dahilan kung bakit tinatarget ang mga platform na ito. Kamakailan, inilipat ng Ukraine ang atensyon nito sa posisyon ng Russia sa Dagat Caspian. 2025 sisimulan natin sa oil platform. Ang tatlo ay posibleng magdala ng malaking kita sa pondo ng digmaan ni Putin kung hindi mapipigilan. Mahalaga para sa Russia ang Filonovsky oil field at ang platform na naroon. Ayon sa United 24 media, isa ito sa pinakamalaking oil field na naaabot ng Russia sa Dagat Caspian. May tinatayang 129 na milyong tonelada ng reserbang langis at halos 30 bilyong kubiko-metro ng gas. Ang 1 tonelada ng langis ay katumbas ng 65 barrels. Kaya kung i-multiply mo ang 100 at 29 na milyong tonelada sa 65, makukuha mo ang 8,300 at 85 milyong barrels mula sa oil field na ito sa Dagat Caspian. Hindi lahat ng reserbang ito ay naa-access ng Rusya, pero dapat pa ring isaalang-alang. Noong Disyembre, iniulat ng Moscow Times na nagbebenta ang Rusya ng langis sa malaking diskwento. Nagresulta ito sa singil na dolyar, 34.52 kada barel, habang patuloy namang bumibili ang ibang bansa at nahihirapan ang Rusya dahil sa mga parusa. Kahit mababa ang halaga, kapag minultiply sa 838.5 milyong barel lalampas sa 28.9 bilyong dolyar ang makukuha natin. Hindi iyon maliit na halaga. Kahit na bahagi lang ng tinatayang reserba ng langis ang makuha ng Rusya sa mga tauhan nito sa Filonovsky oil field, malaki pa rin kita sa langis na pwedeng buwisan ni Putin para sa digmaan. Mahirap tukuyin ang eksaktong reserba ng gas ng Filonovsky oil field. Noong Abril 2024 iniulat ng Kyiv Independent na sinabi ng Bloomberg na nagbebenta ang Russia ng gas sa China sa halagang $257 kada 1,000 kubiko-metro. Kung gagamitin natin ang numerong iyon, maaaring bumaba ito sa halos 2 taon dahil sa parusang ipinataw ng kanluran. Ibig sabihin, ang gas sa Filonovsky ay nasa 7 bilyong dolyar mas mababa kaysa sa langis. Marami pa ring potensyal si Putin na pagkakitaan ang lokasyong ito sa tubig. At iyon ang nakakaintrigang bahagi. Ang Filonovsky ay isa sa 3 target ng Ukraine. Ang dalawa pa'y nagbibigay ng malaking kita sa Russia. Sabi ng United 24 media, may 700 at 78 milyong tonelada ng langis at 12 bilyong kubiko-metro ng gas ang Yuri Kochagin Field. Mahigit 17.5 bilyon sa langis at 300 at 8 sa gas, gamit ang mga numerong nabanggit kanina. Ayon sa Euromaidan Press, ang Grafer oil field ay may 2,000 at 100 at 16 milyong tonelada ng langis at 33 bilyong kubiko-metro ng gas na recoverable reserves. May dagdag na 43 bilyong tonelada ng langis at 8.4 bilyong dolyar ng gas. Makatuwiran na ngayon ang pagtutok ng Ukraine sa mga oil platform ng Russia sa Dagat Caspian. Hindi nito kayang gawin ang marami tungkol sa pagmamay-ari ng Russia sa langis at gas na ito. At hindi rin naman kayang magpadala ng Ukraine ng mga drone sa ilalim ng lupa para kunin ang langis at gas upang pigilan ang Russia sa pagkuha nito. Kayang abalahin ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis ng Russia na ginagamit para sa reserbang Caspian na multibilyong dolyar. Kapag naantala o napatigil ang operasyon ng mga pasilidad, mas matagal pang maghihintay ang Russia bago makuha at maibenta ang langis at gas. At sa isang digmaan na naging labanan ng pag-ubos, na kasing laki ng kaugnayan sa pananalapi gaya ng sa mga sundalo at kagamitan sa larangan ng labanan. Bawat pag-ataking nagbabawas ng pera kay Putin ay sulit para sa Ukraine.
Sa mas malawak na konteksto, layunin ng mga pag-atake ng Ukraine sa Dagat Caspian na ipakita sa Russia na hindi nila makukuha ang lahat ng gusto nila roon. Hindi maikakaila ang tagumpay ng Russia sa pagtatatag ng presensya sa Dagat Caspian. Noong 2024, binanggit ng Jamestown Foundation ang kahalagahan ng mga oil at gas field na hawak ng Russia, lalo na sa seguridad ng enerhiya ng Europa. Binanggit ng outlet na bagaman tradisyonal na itinuturing ng Russia na mas mababa ang kalidad ng mga enerhiyang nakukuha nito mula sa Dagat Caspian kumpara sa mga nakukuha mula sa Arctic at Siberianong deposito nito. Batid pa rin nito ang kahalagahan ng posisyon sa Dagat Caspian. Kaya't malinaw ang pag-aalala ng mga tagapaggawa ng polisiya ng Russia na maging pangunahing pinagkukunan na enerhiya ng European Union ang mga bansa sa rehiyon. Posibleng palakasin ang kanilang pampulitika at militar na kooperasyon laban sa Moscow. Sa madaling salita, ang kontrol sa langis at gas ng Caspian ay nagdadala ng potensyal na kakayahan na panatilihing umaasa ang maraming bansang Europeo sa Russia para sa mga produktong iyon. Dahil sa pag-asa, magkakapera si Putin para ipagpatuloy ang digmaan. Dahil dito, sinusubukan ng Russia na ihiwalay ang Caspian Sea mula Europa at hikayatin ang Caspian 5 na tumulong. Kasama rito ang Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan at Russia. Lahat sila ay may interes sa langis at gas sa Caspian Sea. At lahat ay lumagda sa Convention on the Legal Status of the Caspian Sea. Isang kasunduang nabuo noong 2018 upang tapusin ang mga alitan sa pagitan ng Caspian 5. Marami nang nagbago mula 2018, pero sinusubukan pa rin ng Russia gamitin ang kooperatibong kasunduan laban sa Europa, gaya ng nabanggit natin kanina. Noong Nobyembre 2024, sinabi ng International Consortium of Investigative Journalists na nagbubunga na ng benepisyo ang pakikialam ni Putin sa Caspian Sea. Ayon sa consortium, nagawa ng Russia na maagaw ang kontrol sa malaking bahagi ng krudo ng Kazakhstan mula sa bansa na nangangahulugan na hindi na maaaring makipagtulungan ang mga kumpanyang langis mula sa kanluran sa Kazakhstan para makuha ang krudong iyon. Ayon kay Putin, ang pagkontrol sa langis at gas ng Caspian ay nangangahulugan din ng kontrol sa enerhiya ng Europa. Kahit ang mga kumpanyang kanluranin na patuloy pa ring nag-ooperate sa rehiyon ay napipilitan ng makipaglaro sa Russia para makuha ang gusto nila mula rito. Maaaring magbago ito dahil sa Ukraine at sa isang miyembro ng Caspian 5 na hindi masaya sa Russia. Para sa Ukraine, ang pag-atake sa langis ng Russia sa Caspian Sea ay maaring magpalapit sa kanila sa mga kasosyong Europeo na sumusuporta simula ng pananakop ni Putin. Ito ay parang isang kamay na naguhugas ng isa pa dahil nakikinabang ang Ukraine sa mas maraming armas at suporta. Habang unti-unting lumalapit ang mga bansang Europeo sa posibilidad na magkaroon ng pwesto sa Caspian Sea habang humihina ang kapit ng Russia at nagsisimula na itong lumuwag. Bago pa simulan ng Ukraine ang kampanya sa Caspian, sinabi ng maritime executive na humihina ang impluensya ng Russia sa rehiyon. Ginagamit din ng Russia ang Caspian Sea para maghatid ng armas at kumuha ng langis at gas. Dumaan sa Caspian Sea ang mga missile, drone, at bala mula Iran patungong Russia, kabilang ang 200 at 20 FATA, 300 at 60 ballistic missiles ayon sa ulat. Tila babala ng Ukraine sa Russia ang mga pag-atake nila sa Caspian Sea, lalo na target nila ang mga oil platform ngayon. Gayunpaman, napatunayan na kaya nitong tamaan ang parehong mga barkong pandigma ng Russia at mga barko ng Shadow Fleet noon. Maaaring nagtataka na ngayon si Putin kung gaano kaligtas ang kanyang mga barko sa Caspian Sea, lalo na malinaw na gumagalaw ang Ukraine doon at tila nakatutok na magdulot ng pinakamaraming pinsala sa mga interes ng Russia sa lugar na iyon. Humihina rin ang relasyon ng Russia at Kazakhstan, gaya ng nakita noong Hunyo 2024 sa St. Petersburg Economic Forum. Doon, si Pangulong Kassym-Jomart Tokayev ng Kazakhstan ay tumayo sa entablado kasama si Putin. Ngunit habang inaasahan ni Putin na susunod sa linya ng Russia ang kanyang kapwa-leader, iba ang naging pananaw ni Tokayev. Hindi niya tinanggap ang pag-aangkin ng Russia sa Donetsk at Luhansk. Tinanggihan ni Tokayev ang hiling ng Russia na magpadala ng sundalong Kazakh sa Ukraine at igagalang
ang parusa ng kanluran sa langis ng Russia. Matapang ang hakbang na ito para sa pinuno ng maliit na bansa, kahit sa pinakamagandang panahon. Ang magsabi ng mga bagay na ito sa entablado kasama si Putin ay nangangailangan ng matinding tapang. Isang bagay na ayaw na nating banggitin dito. Ang punto sa lahat ng ito ay maaaring naglalaro ng pangmatagalang estratehiya ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake sa Caspian Sea. Sa agarang pananaw, sinusubukan nilang isara ang mga oil platform para mapigilan ang pagdaloy ng pera papunta sa kaban ng Kremlin. Unti-unting pinapahina ng Ukraine ang impluwensya ng Russia sa Caspian habang lumalakas ang impluwensya ng kanluran sa rehiyon. Tiyak na hindi hinahayaan ng Kazakhstan na maging sunod-sunuran sila sa mga kapritsyo ni Putin. Posibleng ang mas maraming pag-atake tulad ng sa Ukraine noong Enero 11 ay magpapatunay sa ibang Caspian 5 na hindi ganoon kalakas ang Russia gaya ng ipinapakita ni Putin. Kung mangyari iyon, maaaring matupad ang bangungot ni Putin na palalawakin ng kanluran ang impluwensya nito sa Caspian Sea. Ang Iran, miyembro ng Caspian 5, ay panig kay Putin at sa Russia, ngunit may malalaking problema ang kanilang rehimen ngayon. Mukhang may revolusyon na nagaganap at ito'y maaaring magtulak sa mga pinuno ng Iran na tumakbo ng mabilis papuntang Moscow. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia. Salamat sa panonood.